news mga kaabante dahil ang inyong number one tabloid, di lang radyo, TV pa. Mapapanood ang Abante sa Sky Cable Channel 85, Converge, TCL Smart TV, Blast TV, Samsung TV Plus at mapapakinggan rin kami sa DWAR 1494 Abante Radio. Dahil dito ang best, Abante ang best. Balita, entertainment, sports, tulong. Ang mga opinyon at pananaw sa programang ito ay para sa mga host at guest lamang at hindi sumasalamin sa opinyon at pananaw ng himpilan. Sa panahon ng kaliwat kanang issue, sa gitna ng ingay ng politika, kailangang may boses na tapat, matapang at walang kinikilingan. Kami ang inyong sandigan sa pagbabalita, pagbubunyag at pagtutok sa mga usaping pambayan. Inbox! Kasama si Eli Saludar. Mga tanong, sasagutin. Mga isyu, tatalakayin. Lahat ng yan, diretsahang ihahatid. Inbox! Dito lang sa Abante. Good morning, magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga Pilipino sa buong bansa at sa buong mundo. Ako po inyong kaabante, Eli Saludar. At syempre tayo po ay napapakinggan at napapanood dito po sa DWAR 1494 sa Abante Teletabloid. Mapapanood nyo rin ang ating programa sa Sky Cable Channel 85, Converge sa Blast TV, Samsung TV Plus at ilang mga balita sa K5 News FM. Tumutok din sa aming social media platforms gaya po ng Facebook, YouTube at TikTok. Samahan nyo kami hanggang alas 12 po tayo ng tanghali at siyempre tayo po patuloy na tatalakay sa mga maiinit na issue ng bayan na dapat po ninyong malaman. Siyempre ganyan din po yung ating mga interview sa mga taong nasa likod ng mga maiinit na balita. Yung mga report sa ating mga Abante reporters at ganyan din po yung ating public service ulat sa panahon at ganyan din po sa sitwasyon ng daloy ng trapiko. At isa rin ho sa mga malaking issue na pinag-uusapan ho ngayon ay siyempre yung ano ba ito, may cabinet revamp daw ba o ano? At may mga report na ganyan at meron din daw ho na mga makakasuhan na. Ayon po yan kay Senator Amy Marcos, mga sasampahan ng kaso at ang tumbok ata ay mga mga senador. Yun ho ang sinasabi. Okay, samantala mga kababayan, oras ho natin 10:38 in the morning at dito muna tayo sa ating mga headlines sa mga oras na ito. Ito, Senador Joel Jinggoy at Bong Revilla sa sampulan daw ng ICI bago malusaw. Yun. At impeachment version 2 laban kay BP Sara ikakasa sa Pebrero. Political dynasty bibigyang definisyon sa deliberasyon sa panukalang batas. Utang ng Pilipinas pumalo na sa 17.647 trillion pesos. Naku, laki na ho, mahigit 17 trillion na po mga kababayan. At mga Pinoy na babiyahe sa malalamig na bansa, pinag-iingat sa super flu. Ayon. Yan po ang ating mga headlines. Antabayanan yung ating mga pagtalakay sa mga issue ng bayan na pinag-uusapan. At samantala, ito raw may mga ilang senador at mga kongresista ang makakasuhan sa nakuhang kickback umano sa maanumalyang flood control project. Yan po'y gagawin, mangyayari sa January 15. At ayon po yan kay Senator Amy Marcos. So meron na raw po mga masasampulan. So anong gagawin ang masabi ko rito? Mga hindi magiging maligaya
yung kanilang 2026. Kasi yung nakaraan, di ba, ang sabi ng Pangulo, hindi raw magiging masaya. Maligaya ang Pasko, pero naudlot ho yun. Hindi po nasampahan ng kaso. Ngayon na raw ho ito, totohanan na. Kabilang ho dito, sina Senator Jingo Estrada at Senator Joel Villanueva na pawang kasama sa minorya ni Senator Amy Marcos at ganyan din po si dating Senador Bong Revilla Jr. Yan po ang binabanggit ho na makakasuhan pagsapit po ng Enero at 15. So, yan po yung mga binabanggit ho ni dating Yusek Bernardo na mga pangalan at maaaring yan po ang isa po sa mga basihan. So, abangan natin kung yan po ay may patutunguhan, wala namang problema yung pagsasampa ng kaso Kaya lang siyempre sa paglilitis ay kung yan ba ay may matibay na basihan mga kababayan. Kasi talagang yan po ay dapat mapatunayan beyond reasonable doubt. Yung mga kasong yan. Pero, siyempre, dehado yung mga akusado ho nito. Bakit po? Kulong po sila dahil sa wala pong piyansa. Yung mga maisasampang kaso, di ba? Plunder. So, yun ho, mga kababayan. Talagang matindi ho ang yung dadanasin. Tapos sa bandang huli, maabsueldo rin pala. Yun ho. At maliban ho dyan, ay nasagap din ni Senator Marcos na kasama sa mga kasuhan ang ilang kongresista. Ayun, kabilang si Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Garjola. Nako, grabe ho itong si Garjola, no? At talagang napakarami ho na mga na pera pala, bilin-bilin, nakakalula ho mga kawayan, bagamat na-freeze na po, no? Yung kanyang mga bank accounts, bilyong piso ho ang halaga, no? At bukod ho dyan, ay ito pong si Benguet Representative Eric Yap at yung kapatid nitong si CIS Representative Ed Vic Yap. Yun ho ang mga sasampulan. At nabalitaan din ng senadora na sa February 1 ay bubuwagin na ang Independent Commission for Infrastructure na siyang nag-iimbestiga sa manumalyang flood control projects. Ayon. At napagalaban din ni Marcos na wala umanong direktang ebidensya mag-ugnay kina Senator Chis Escudero, dating Senador Nancy Binay, dating Senador Grace Poe at Senador Mark Villar. Ayon. Yan po yung mga issue natin na pag-uusapan. At yun ho. So dito ho, itong sina Senator Joel at Jinggoy, yan po yung mga nabanggit, di ba, ni Yusek Bernardo, Robert Bernardo. At itong gayon din, ito pong si dating Senador Bong Revilla. Yan po yung mga tatlo. Pero parang may nawawala. Yung mga itinuturing na sinasabing isa po sa, kung hindi man mastermind, pero yung may malaking papel dito po sa sinasabing di umani anomalya, base na rin po sa aligasyon ni dating Congressman Bongo. Bakit parang hindi kasama si Speaker Martin Romualdez sa kakasuhan? So yan din nga po ang tanong. Napanood ko yung interview kay Senator Amy. Ang pagkakasabi niya pa nga bonjing so yun lang ho. Bakit ho kaya walang malalaking isda ang sinasabi na mga kasuhan, mga kababayan? So ewan ho natin kung i-epekto ho ito hong mga pagsasampa ng kasong ito kina Senator Joel at Jinggoy at Bong Revilla. Kasi alam nyo, kahit isa lang ho may kasuhan at mapakulong, halimbawa si Romualdez lang, biglang uhupa po yung galit ng tao dito po sa nangyaring sinasabing di umano'y napakalawak po na korupsyon sa ating gobyerno, mga kababayan. So, ewan natin, pero baka naman na sa pag-usad pa rin ho ng investigasyon. Kasi, di ba, naunang humarap na ito pong si dating Speaker Romualdez diyan po sa ICI, pero parang baka nagkape lang ho. Hindi ko kasi na live stream mo yun Wala pa ho, mga kababayan. So, baka nagkamustahan lang at nagkape tapos okay na. Okay, samantala,
Report muna tayo, itong OCD tiniyak ang sapat na resources sakaling tumagal ang pag-aalboruto ng bulkan Mayon. Umabante sa balita, si Abante reporter Edwin Balasa. Abante Radyo Live Report. Eli, siniguro nga ng Office of Civil Defense na may sapat na pondo, tauhan at resources ang gobyerno para tustusan ang posibleng mahabang response operation sakaling tumagal ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ayon kay OCD Assistant Secretary Bernardo Rafaelito, Alejandro Deport, handa ang pamahalaan na ipatupad ang mga contingency plan dahil may price funds na maaari namang agad gamitin para sa disaster response. Matatandaan noong 2023, umabot ng 6 na buwan ang pagpapatupad ng alert level 3 sa ilang lugar na apektado ng aktibidad ng bulkan. Dagdag pa ni Alejandro na nagiging susi sa matagumpay na operasyon noon ang maayos na koordinasyon, sapat na suporta mula sa local government units at tuloy-tuloy na tulong mula sa Department of Budget and Management at Office of the President. Handa rin mag-assist at mag-augment ng resources ang iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DSWD, DOH at OCD, lalo na sa pagkain, serbisyo, pangkalusugan at relief operation. Nananatili namang hamon sa OCD kung paano masusustain ang momentum ng operasyon, lalo na sa pagkumbinsi sa mga apektadong residente na lumikas. Ako si Edwin Balasa, Abante. Okay, maraming salamat kay Edwin Balasa at yun ho, mga kababayan. So pag-usapan ho natin dahil sa dito nga po ay may mga makakasuhan na raw po. Alam niyo ho kasi parang paulit-ulit na lang mga kababayan At dito po sa ating bansa na kapag yung mga big time ho na mga mandarambong kadalasan po nakakalaya ho, di ba? Dahil sila po yung nakakakuha ng mga galing na abogado at alam niyo naman ho dito sa Pilipinas yung maituturing mo na magaling na abogado yung maraming koneksyon. Yung mga kabrad sa fraternity na nasa sangay po ng hudikatura. Halimbawa, meron isang law firm tapos meron po silang kabrad na nasa hudikatura, judgeman o justice, ayos na ang buto-buto. Dapat ho ipagbawal ho yung mga ganyan na halimbawa ay yung law firm, abogado ho, na may hawak sa isang akusado. Tapos, yung didinig ho na judge or justice, halimbawa kung Sandigan Bayan, halimbawa justice, kabrad ho ng abogado, dapat mag-inhibit po Dapat mabago para wala ho, para maging patas po 'di ba? Yung magiging desisyon kasi hindi po maialis alam niyo naman yung ganyan mga fraternity na mga kababayan yung mga kapatiran. So, dapat ho ay mag-inhibit ho kusa. Kaso, yan po nagiging parang investment po ng mga law firm meron sila mga magagaling na abogado tapos lalakarin na ma-appoint si ganito, maging judge o maging justice. Halimbawa, kung sa GRAP sa Sandigan Bayan at pag sinwerte hanggang Supreme Court o Court of Appeals, ganun po nangyayari. Yan po yung talagang realidad at katotohanan na nangyayari dito po sa ating bansa. Kaya magugulat kayo, naku si ganito na absuelto ang bigat ng mga ebidensya doon pero pag sinuri mo, sino yung mga punente sa pag-aabsuelto, alam mo na. Sino ba itong law firm? Sino yung kanyang mga abogado? Alam na. Parang ganun ho mga kababayan. Kapag ating sinaliksik. Okay, samantala, report muna tayo. Ito hong ugnayan ng NCRPO sa iba pang ahensya hinigpitan para sa Traslasyon 2026. Umabante sa balita, si Abante reporter Ryan Relumana. Abante Radyo Live Report. Eli, nakikipag-ugnayan na ang National Capital Region Police Office or NCRPO sa mga counterpart agency nito para sa isasagawang prosesyon sa kapistahan ng Poong Jesus Nazareno bukas, January 9, 2026. Ito ay para sa mas mabilis aksyon sakaling magkaroon ng biglaang banta o kaguluhan. Sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, hindi sila nagpapakampante kahit wala silang namomonitor na banta sa banal na pagdiriwang. Anya, mahigpit ang kanilang pagbabantay at monitoring sa buong lungsod ng Maynila, lalo na yung mga dadaanan isang araw bago ang prosesyon. Paliwanag naman ni Asilo, magsasagawa ng signal jamming sa mga lugar sa paligid ng Quiapo Church upang matiyak na walang makakapag-trigger ng anumang devices.
Sa ngayon ay may nakadeploy na mahigit 1,000 na pulis sa Quirino Grandstand para magbantay sa seguridad kabilang na ang maayos na pila sa nagpapatuloy na pahalik. Ako, si Ryan Reloban, Abante. Okay, maraming salamat kay Ryan Reloban at siyempre antabayanan natin yung mga kaganapan at dyan po sa Traslasyon 2026 at January 9 sa sa Biyernes bukas po ay deklarado po na pista opisyal dyan po sa lungsod ng Maynila dahil po dito sa Traslasyon. Dahil sa para bigyan po ng daan yung mga deboto at siyempre mahirapan din naman maapektuhan yung mga iba pang mga motorista at maging mga commuters at iba pa nating kababayan na wala naman ho silang direktang pakialam dito po sa Traslasyon. Hindi naman po sila deboto kung sila po may Katoliko or baka ibang reliyon, so wala po. Kaya ganun ho mga kababayan. Minabuti ho kasi alam naman natin yung epekto ho niyan, grabe ho. Talagang napakarami ho ng mga deboto at siyempre yan po yung nirespeto ho natin, yung kanilang paniniwala at pananampalataya, di po ba? Okay, samantala report muna tayo mga nagkakaridad, dagsa sa pahalik, umabante sa balita. Si Abante reporter Isaiah Mirafuentes. Abante Radyo Live Report. Eli, bilang bahagi ng panata ng mga deboto ng Jesus Nazareno, may ilang mga pamilya at grupo na nagsasagawa ng tinatawag na karidad. Ito yung pagbibigay ng libreng pagkain at inumin para sa mga deboto ng Jesus Nazareno. Katwiran nila, ito raw ang kanilang paraan ng paglilingkod sa Diyos. Ang pagmamahal raw sa kapwa ay sumasalamin ng ating pagmamahal sa Panginoon. Karamihan sa kanilang pinamimigay mga libreng pagkain at sariling luto nila mismo. Sapat na rin ito lalo na't inaabot ng mahigit 12 oras sa mga nakapila sa pahalik. Ako, si Isaiah Mirafuentes, Abante. Okay, maraming salamat kay Isaiah Mirafuentes sa kanyang report. At magantabayan lang ho kayo dito po sa DWAR, Abante Radio. At para malaman nyo yung mga talagang lahat po ng mga kaganapan dyan po sa Traslasyon. At ito po yung special coverage ng Abante Radio para maibigay ho sa inyo kung ano man mga pangyayari. At syempre, yung ating mga kababayan, yung mga deboto, ako naman ho, pasarili pananaw ko lang ho ito na kasi hindi ho mapipigilan. Sabihin mo, yung mga may sakit. Sabihin nako, yung mga senior citizen at may sakit, wag na ho kayong pumunta dyan, baka mas lalong lumala ang inyong karamdaman. Pero kasi yung depende sa kanilang pananampalataya na kung saan ay magtutungo ang mga yan dahil sa meron po silang sakit sa kanilang paniniwala na sila po ay gagaling sa kanilang karamdaman. Ganun po Tapos di ba? Pero siguro dobleng pag-iingat. At meron naman po mga namamahala po diyan At siyempre yung ating mga otoridad, yung mga kasapi po ng Philippine National Police at iba pang ahensya na kung saan ay handang tumugon dito po sa mga pangangailangan, di ba? Yung mga emergency. Yun lang po mga kababayan. Talagang dapat to sumunod do tayo para maiwasan po yung mga kaguluhan dito po sa Traslasyon 2026. Kasi sa panig po ng Philippine National Police ay yung kanilang gusto mangyari diyan mapanatili ho yung peace and order sa lugar at maitawid ng maayos ito ho nga Traslasyon 2026 at para yung mga deboto mapagbigyan at alam naman natin siyempre talagang yan po'y kanilang karapatan at paniniwala na dapat pong kilalanin at respetuhin ng bawat isa. So marami ho dyan. At siguro pakiusap na rin ho natin sa mga deboto na parang kumbaga sana ito po'y usapin o aktibidad na pangrelihiyon at paniniwala. Yung mga deboto, iwasan nyo na ho kasi iba habang nagpapalipasuran ng gabi, yung ba may nagiinuman na ho Wag na ho. Uminom na lang ho kayo sa ibang araw kasi alam nyo ho kapag lasing ho kayo, ay magiging yung iba ho ang takbo ng inyong katawan at kaisipan, di po ba? So, yun lang ho, pakiusap po natin at maaaring siguro yung ating mga kagawad ng PNP ay magbabantay naman po
Iwasan nyo na, huwag na ho kayong minom. Yung iba kasi nagiinuman muna habang tapos dati nagko-cover ho ako dyan mga kababayan Diyan po sa Traslasyon. Ang bit ko dati Maynila. May narinig ako dati na hindi, total, pag tayo nakahalik tayo o yung panyo, di ba, naipunas na dito sa itim na Nazareno, wala na. Yung mahuhugasan na tayo ng ating kasalanan. Ganun ang kwentuhan narinig ko. Kaya gabi pa lang nagiinuman na mga yan tapos pag hanggang sa umaga, pag nandiyan na, umaandar na, yun na talagang, iba naman siyempre, alam niyo naman, kapag lasing, di ba? Hindi 100% na malakas ang iyong pangatawan at kaisipan, maaaring ma-aksidente ho kayo o maka-aksidente. Yun po. So, iwasan na ho yan mga kababayan kasi ako narinig ko lang naman at dati talagang nag-i-interview pa ho ko nakikita, bakit kayo nag-iinuman? Hindi, palipas lang. Tsaka, totodo na namin kasalanan nito dahil sa pag nakalapit na kami sa itim na Nazareno, lahat ng kasalanan namin nawawala. So, wala na po yan. Iba na po ngayon ng panahon. At kasi may mga nakikita ko, nakayapak pa ho dyan, yung walang tsinelas o sapatos. Talagang isa po yan sa yung ang tawag ho nila dyan parang pagsasakripisyo at talagang penitensya. Ako naman, hindi penitensya pag pag Holy Week So basta bahagi po ito ng kanilang panata. Yon, panata. Para po sa itim na Nazareno. So yun po ang kanilang paniniwala at base po sa kanila, marami rin ako na-interview dyan na nagkaroon po ng milagro sa kanilang buhay, yung kanilang mismong karamdaman na wala o sa kamag-anak na wala, yun po ang kanilang paniniwala. Okay po yan. Basta't paniwalaan din ho natin na sumunod po tayo sa mga otoridad na kung etong linya dito lang, yan. Walang maggugulangan. Mamaya magulungan ho kayo at wala na hong tulakan. Ayusin ho. Kasi meron naman nangasiwa dyan. Sumunod ho po tayo para lahat po tayo ay maitawid ng maayos, mapayapa. At sana po walang anumang mangyayaring aksidente. Di po ba kasi masaklap naman ho na ganyan. Merong mangyayaring aksidente dahil lang po sa kapabayaan or dahil sa yung hindi po pagsunod sa mga panuntunan. So yan lang po iwasan ho natin sa panawagan ho natin dito po sa mga deboto na kung saan ay ngayon dagsana ho, di ba? Diyan po sa Luneta, Quirino Grandstand at napakahaba na po ng pila. So hanggang bukas na ho yan, hanggang sa maitawid, malamang hanggang bukas ho yan ng hating gabi. O alas 10 hanggang alas 12 ng hating gabi, matatapos po yung traslasyon na yan, mga kababayan, at yung prosesyon. So, yun lang ho. At siguro, yung iba naman, pagkatapos na makahaliko naman, uwi na, hindi na po sasama. So, kanya-kanya ho itong mga paniniwala. Pero talagang napakarami, maging mga prominente at kilalang mga personalidad ho, mga kababayan. Talagang mga deboto sila. Makikita nyo ho, nandun at magsasalita. Di po ba? So, yun lang po. At ulit-ulitin ko, bukod ho dyan, yung mga dadalhin ho, yung mga inyong gamit, sumunod ho kayo. Bawal po ata yung mga backpack o kung ano man. Siguro yung transparent, yung kita yung laban, yung loob. Tapos, huwag niyo pong kalimutan na magdala ho ng payong. Kasi, di ba, sabi nga ng Pag-asa, pwedeng biglang uulan o wala namang bagyo. Yan po, iwasan ho natin dahil sa, meron nung super flu, dito ho at iwasan ho natin. Ngayon, malamig ho ang panahon. At marami po sa ating mga kababayan, meron pong sipon, ubo. Talagang ganyan po, bahagi po ng nangyayari po na sa ating paligid ho mga kababayan. Kasi malamig-lamig ho ngayon ng panahon dito po sa ating bansa. Di po ba? Tapos biglang may oras naman, biglang napakainit ho. Di po ba? Okay, samantala, oras na natin ay 10:59 na po ng umaga. At report muna tayo, LTFRB nagpaalala sa tamang pamasahe sa pampublikong sasakyan. Umaabante sa balita si Abante reporter Charmaine Abong. Abante Radyo Live Report.
Nagbigay ng paalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga pampublikong sasakyan na sundin ang itinakdang pamasahe upang matiyak ang ligtas, patas at makataong biyahe ng mga pasahero lalo na ngayong balik trabaho at balik eskwela. Ayon sa LTFRB sa pamumuno ni Chairman Attorney Vigor Mendoza, dapat sundin ang opisyal na fare matrix at ipatupad ang mandatory discounts para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disability. Binigyan din ng ahensya na mahigpit na ipinagbabawal ang overcharging at iba pang illegal na singil na may kaukulang parusa sa mga lalabag. Karapatan din umano ng mga pasahero ang malinaw na paliwanag sa breakdown ng pamasahe, partikular sa mga taxi at TNVS. Tinikait ng LTFRB ang publiko na i-report ang anumang paglabag upang agad na maaksyonan. Ako si Charmaine Abong, Abante. Okay, maraming salamat kay Charmaine Abong sa kanyang report. Sandali lang ho. Magko-commercial break lang ho tayo. Oras natin sa buong kapuluan. Alas 11 na po ng umaga. Mga mainit at eksklusibong balita na caught on cam. Huli sa aktwal o on-the-spot video ng mga pangyayari. Ito ang mga totoong tagpo in the act na naging viral. Na unfiltered reality sa lente ng katotohanan. Ako si Dea Ong, ito ang pag-abante ng mga kamera. Dito lang sa Tele Tabloid. Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Abante. Lindol, pagbaha. Mga sakunang di natin maiiwasan. Sa gitna ng takot at pangamba, Ano mang hardships pinagdaanan nila. may pag-asa pa rin. Cebu will rise again. Ako'y nagpapasalamat sa bigay niyong tulong, lalo na itong Oo, nakakayamot na ang korupsyon sa ating bansa. Pero wag po nating kalimutan, ang mga biktima ng kalamidad ay nangangailangan ng ating malasakit. Makakaasa kayong ang bawat tulong na inyong ibinabahagi ay aming maipararating sa mga tunay na nangangailangan. Tulong Abante, kaagapay ng bawat Pilipino. Okay, balik ho tayo dito po sa inbox. Samantala, flash report muna tayo. Flash report. Ito si Congressman Ege Rice at Congresswoman Laila de Lima naghain po ng petisyon sa Korte Suprema na kumikwestiyon sa legalidad ng unprogrammed funds sa 2026 national budget. O, yun na po, nagkatotoo na at tinupad na po ni Congressman Ege Rice at Congresswoman de Lima yung kanilang pag-question sa Supreme Court dito po sa unprogrammed funds or appropriations sa ilalim po ng 2026 national budget.
O yan, abangan ho natin kung ito ho ba ay aksyonan, tutugunan po ito ng Supreme Court o hindi. Pero dito ho mga kababayan ay marami ho na mga issue na pinag-uusapan, di po ba? At kasi ito, sunod-sunod, grabe ho yung mga nangyari, no? Na kung saan ay patuloy na umaani ng sadsad o negatibo na rating si Pangulong Marcos Jr. At yun ho talagang, ano ba talaga, yung performance. Tapos, dahil ho dyan, ay nagkakasapo ng cabinet revamp. Kaya ho ba kayang tabunan ng cabinet revamp at maging positibo ito hong mga nakukuwang survey, no? Yung resulta po ng survey, negative sa SWS, negative 3, sa Pulse Asia, negative 14, tapos itong sa Publicos Asia, negative 27 sa Pangulo at buong miyembro ng gabinete o Marcos administration. Okay na, nasa linya na po natin si Professor Froilan Carilong, isa pong political analyst at malaman ho natin yung kanyang pananaw ho rito. Professor, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga kasama ng Eli at magandang umaga din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Happy New Year po. Happy New Year. Una-una po sa lahat ay ano pong masasabi nyo rito sa, eto pangatlo na ho ito, una SWS, negative 3, Pulse Asia, negative 14, tapos yung sa Publicos Asia ngayon ay negative 27, parang kasama ho ata buong administrasyon, mga gabinete. So ano pananaw nyo ho rito, Professor? Well, talagang nung unang naglabas ng negative 3, I think it was SWS, parang Senate, parang binrush aside pa ng Pangulo, no, na sabi niya na huwag tayong maniniwala sa isang survey lang. Pero ngayon kasi may pattern of consistency na, no? At kung makikita natin kasama ng Eli, talagang habang tumatagal, lalong tumataas. I mean, from negative 3 to negative 14, now to negative 27. So the pattern of consistency is very much established. And I think in the future, makikita natin, no, na maaari pa yung pagbaba nito unless meron tayong makikitang or gagawin ng Pangulo na headway para na masasabi natin decisive enough, no, to actually turn things around and to regain public favor. Pero ngayon kasi makikita natin sa pagpasok ng taon, ang kanyang ginawa pa lang ay yung pagpirma dun sa GAA na alam naman natin, it's also quite unpopular because may mga insertions pa rin naman, may mga unprogrammed funds pa rin naman na naikargan at hindi ko masasabi na totally malinis yung budget na yun. Other than that, tahimik ang Pangulo regarding the flood control scandal, tahimik siya regarding the corruption issues, and ito nga, yung pasabog din ni Manong Chavit Singson last week, I think this week was also something that I think he needs to look into very well, kasi kung ito lahat ay hindi niya siseryosohin, I think wala siyang patutunguhan dito but to become I think the lowest ranking president in the entire history of the country. Professor, dito naman sa ulat na napipintong cabinet revamp at parang reset or whatever na kung saan ay siguro para bigyang bagong bihis ang administrasyon ngayon 2026. Magkakaroon ho ba kaya ito ng epekto sa performance at trust rating ng Pangulo kung magpapalit ho ng miyembro ng gabinete? Well, maaring ito yung nakikita ng Pangulo, no, na isang susi o isang hakbang para may angat yung kanyang bumabagsak na or mga bagsak na mga numero. Pero kasi we need to understand that dito sa trust rating na to na binibigay sa kanya ng taong bayan, ang mukha talaga nito ay siya, no. Ang talagang nakapronta rito walang iba kundi yung presidente, yung Pangulo, no. So hindi yung kanyang mga gabinete. Yes, it's a leadership issue, I would say. To some extent, siguro po pwede nitong mabago yung trajectory, no, in terms of public service delivery perhaps, lalong-lalo na kung makakapili nga siya ng mga maayos na papalit o hahalili sa gabinete, no, because let's face it, may mga agencies talaga tayo, may mga departamento talaga tayo na talagang they're performing not at par with what is expected of them, and I believe
kailangan talagang mapalitan. Halimbawa na rito yung Department of Tourism, no? We're lagging behind in the whole of Southeast Asia with our counterparts dahil nga sa sobrang sama ng performance ngayon ng ating tourism industry. So these things maaaring makatulong, pero yung pagbabagong bihis kasi could only do as much, no? At the end of the day, ang titignan talaga natin dito is kung ano ba talaga yung landas at yung direksyon na tinatahak ng administrasyon. Kasi dito sa 2025 pahayag, end of the year, no, yung survey, negative 27, hindi lang ito sa Pangulo Parang sa buong administrasyon o gabinete ng Pangulo, sumasalamin itong negative 27, Professor. That's right, no. Ibig sabihin na yung talagang yung kawalan ng tiwala at kumpiyansa talagang hindi lamang nakasentro doon sa ginagawa ng ating Pangulo, kundi doon din naman sa masasabi nating hindi yung underperformance na binibigay sa atin ng kanyang gabinete. So kumbaga parang it's a whole of government thing, no, na nangyayari sa atin ngayon, at nakikita naman natin yung epekto, no, sa ng ating ekonomiya, bagsak ang ating nagkakaroon tayo ng capital flight, investor confidence is very low, the GDP is the GDP was not met, no. So marami talagang mga economic imperatives na tumutugma doon sa sabihin na natin kakulangan ng ginagawa o ng performance na ibinibigay sa atin ng pamahalaan na to. Not to mention na ang dami-daming issues and allegations na hindi rin nila hinaharap, kagaya halimbawa ng issue ng corruption na kung saan paulit-ulit nga nilang dinideflect ito, no, papunta sa ibang issue. Pinipilit nilang i-divert sa ibang issue para makontrol nila yung narrative. Pero at the end of the day kasi, kasaming Eli, ang mga Pilipino, naniniwala ako, no, may sapat na katalinuhan, may sapat na kakayahan madetermina kung ano yung naaayon, ano yung tama, at ano yung dapat paniwalaan, at hindi na basta-basta makokontrol ng kung ano mang optics or narratibo at this point in time. So dito talagang magpapatuloy kung hindi po talaga matutuldukan, no, yung issue po ng corruption. At yung mga, kasi ngayon may binabanggit nga si Senator Amy Marcos na tila ang mga kakasuhan yung mga senador, no? Senator Jinggoy, Joel, dating Senator Bong Revilla, pero parang nawawala yung ang perception ng lahat paniniwala yung dating speaker. Parang nalibre. Ganun po. Tama po yun, tama. Actually, and ang pananaw ko naman dito kasama Eli, hindi nagbabago, no. In fact, many other interviews have already said this many times over. If the government, especially the president, will not be very serious and decisive in investigating his allies, including his kamag-anak, particularly Sandro Marcos and the former speaker, hindi mababago yung perception sa kanya ng taong bayan na meron talaga siyang pinoprotektahan at meron siya talagang pinagtatakpan dito. Because kung mapapatunayan natin at kung maitatawid niya sa taong bayan na talagang seryoso siya rito at talagang gusto niyang makita ang punot dulo nito, kinakailangang harapin talaga nitong mga kaalyado niya, no, yung lahat ng consequence ng mga actions na ginawa nila before. But the problem here, kasamang Eli, is that kung ang pinagtatakpan dito ng presidente ay hindi lamang yung kanyang mga kaalyado at kamag-anak, kundi sarili niya mismo. Because maaaring yung PC, no, yung lubid, maaaring ang dulo nito, no, hindi lamang kay Sandro, hindi lamang kay Zaldico, hindi lamang kay Martin Romualdez, maaaring patungo talaga to sa Malacanang. And I think this is the reason why he's really doing everything he can to delay everything, to deny the proper proceedings, para masiguro niya, no, na hindi umabot dun sa ganung level. Because if that happens, mas magiging malakas yung ugong ng panawagan na siya ay magbitiw at siya ay umalis na sa kanyang pananagutan. Dito naman po sa mga report na napipintong muling paghahain na pag-isampa ng impeachment laban kay BP Sara. So ano epekto nito? Bagamat sabi ng Malacanang wala raw silang pakialam dito, no, kung mag-file ng impeachment laban kay Vice Presidente Duterte.
Well, definitely magfa-file yan. Ano? Whether sabihin man ng Malacanang na wala silang hand dito or meron sila rito pakialam, I think that's already immaterial. The point is they will be filing an impeachment against the Vice President because this is the only way and the only measure that they are seeing to stop and to derail the eventual rise of the Vice President to the presidency in 2028. Pero kasama ng titignan natin dito, no? Malaki yung pagkakaiba ng dynamics nitong impeachment complaint na to kung ipapasama nito, no? Kung sila ay magpipirma dito doon sa impeachment last year. Okay. Because number one, the leadership of the lower house is different. Iba si Bogie D dito kay Speaker Martin Romualdez because Martin Romualdez during his time really wanted to use all the resources and all of the mechanisms sa lower house because he wanted to run for president in 2028. And nakikita niya talagang balakid sa kanyang hangarin na to, walang iba kundi si Vice President Sara. Pero ngayon kasi hindi natin nakikita yan. Not to mention the fact na nakita ng mga congressmen at mga senador yung firepower na kayang ibigay ni VP Sara Duterte, especially nung 2025 elections, na kung saan marami siyang mga sinuportahan na kandidato, karamihan dito nanalo talaga. So they might be thinking right now, if it's going to be a popular decision or an unpopular action to support an impeachment complaint, maraming magbabago, maraming titignan. Pero kung saan man papunta, whether or not they're going to file it, again, I think the Vice President will be ready to face it, and once and for all, mas maganda na nga yun para maklaro niya talaga yung kanyang side. Okay, Prof, salamat po sa inyong oras at sa ulitin po, Professor. Salamat po at mabuhay po kayo. Okay, yan po si Professor Froilan Calilong, political analyst mula po sa UST. Okay, so yun po na pag-usapan natin at well, yung kanyang mga pag-aanalisa dito po sa mga pangyayari dito po sa ating bansa, lalo na po sa ilalim po ng Marcos Jr. administration. At una, yung binabanggit niya ho na pwedeng maka-apekto rin ho ng kaunti yung gagawing cabinet revamp. Pero wala, kasi ang talagang dapat ho na magbago ho mismo sa Pangulo. Ang sinasabi niya, siguro talagang dapat manindigan ho ang Pangulo na talagang kanyang, yung kanyang sinseridad na ma-resolba ito pong usapin ng korupsyon dito po sa ating gobyerno. Kasi sabi nga ho ni Senator Amy, bakit parang lang yung parang mga pinili lang po yung mga napaulat na masasampahan ng kaso. So wala po yung kasi ang isa po sa talagang bukang bibig ng lahat ay itong si dating Speaker Martin Romualdez. O yun po. Pero sa ngayon ay sabi nga po wala raw naman pumatibay na ebidensya. Yan po ang sabi ng ilang mga kampo at personalidad. Wala pang matibay na ebidensya kay dating Speaker Romualdez kaya hindi siya masampahan ng kaso. Pero ang sagot ko naman ho dyan bilang bilang ako komentarista, wala pang ebidensya kasi ayaw nyo naman maglabas sa ebidensya. Ayaw nyo maghanap ng ebidensya. Naku, ang dami na hong lumalabas pero hindi pa ho natatanggap. So, hindi ho natin alam kung hindi pa ba sapat yung mga naunang ebidensya na kung saan, di ba? Sila po ang talagang nagmaniobra, di ba, sa mga pambansang budget ng ating gobyerno, di po ba? Pinakamalala yung 2025 national budget na kung saan talagang binabandera yung pamumudbud doon ng pera, di ba? Yung sa AX, tupad, pera ho natin yun o ipinamimigay sa kung kani-kanino ho mga kababayan ng mga politiko, tapos sila na bahala, yung mga politiko ang magbibigay naman sa mga tao. Siyempre, alam na natin na hindi lahat yun ibibigay sa tao, di po ba? So talagang napakatindi ho. At yung lumabas ho rito, yung issue na anomalya sa flood control, grabe rin ho ito mga kababayan. Ngayon nga, kontratista ho ang nadidiin. Pero pinaka talagang dapat ho na talagang gulpihin ng gusto ho rito yung mga politiko, di po ba? Yung mga opisyal ng gobyerno. Yung bukod do sa sa congressman at senador, DPWH, nasaan na ba si nakauwi na ba si dating DPWH Secretary Bunoan? Wala pa report, Wala pa. Ang sabi, December 17 uuwi.
Mukhang nagkakalimutan na ho mga kababayan kasi isa po siya sa may pangunahing papel dito po sa nangyari na yung yung anomalya, infrastructure ho mga kababayan. Tapos may report nga yung sa Billionaire News Channel, parang ilang mga bilyon yun. Yung napunta sa kanya kamay, hawak niya yung parang nasa 30 billion na tayo, no? May i-research natin. Yung napunta kay yung sa kanyang diskresyon. Magkano ho yun? Sabihin mo na lang na 10%. So 3 billion na. 10% lang ho yun, Naku, bilyonaryo na. So yan po yung mga aligasyon at lumilitaw ho ng mga report. Pero mas maganda, magpaliwanag po yung dating kalihim at para malinis din po yung kanyang pangalan. Pero parang hindi po pinupursige, no? Wala ho, hindi ho nasampahan ng kaso at siyempre, hindi naman uuwi dahil sa, wala naman ho, nasa lang siya, lookout bulletin wala ho. Parang talagang makikita niyo na ho yung pattern, no? Yung dating ho na kung saan ay may kinikilingan, may pinoprotektahan. Ayun mga kababayan. Talagang, ewan lang ho natin kung saan patutungo ito. Pero siyempre, ang Pangulo dapat ho talagang manindigan kung siya po ay nais niya na mapabuti pa yung kanyang panunungkulan at 'di ba yung tiwala po ng taong bayan muling bumalik. Ayun ho talaga wala po dapat siyang sinuhin. Kamag-anak man o dating miyembro ng gabinete, dapat to ay mapanagot dito po sa iskandalong ito. Yung sa flood control projects na ito, yung pandarambong ho ng mga opisyal ng gobyerno. Oras na natin, alas 11:21 na po ng umaga. Samantala, ito ho, iniyag po ni Senator Amy Marcos na sa Pebrero 6, inaasahang ihahain ang panibagong impeachment complaint laban po kay Vice President Sara Duterte. Una ng komunikasyon ni Marcos ang 2026 national budget na inilarawan niyang giniling na pork pork giniling dahil inilan ito sa iba't ibang forma ng ayuda at infrastructure projects na maaring konektado sa layuning politikal kasama ang impeachment laban po kay BP Duterte. Kwestiyon niya kung bakit naglaan ng malaking pondo para sa financial aid programs kabilang ang assistance to individual in crisis situations o itong AICS, mga kababayan. At yung napakaraming farm to market road na ang bansago ng iba dyan farm to pocket road. Diretso sa bulsa ho ng mga politiko. Yun ho mga kababayan ang napapaulat ho. Pag ganyan, AICS, tapos farm to market road, isang uri ito na parang gaibi ho ito. Parang pakonselo na maisulong nyo yung ganyang mga yung impeachment pumirma ka, meron kang AICS. Ganun po pwedeng maging persepsyon ng marami ho mga kababayan, panglaiga. Panglagay mga kababayan. So, yun ho. Sana po hindi po totoo. Yung mga ganyang mga aligasyon o persepsyon laban po dito. At alam nyo, talagang kung talagang meron pong kasalanan sa bayan, talaga kung gusto yung ipa-impeach, basta yung yung lehitimo po, yung mga basihan. Hindi po dahil sa kalaban, pangigipit, o nais na siyempre pigilan para po sa 2028, hindi po. Alam nyo, ang pinakamainam ho na gawin, talagang gusto nyong matalo si BP Sara Duterte, ang gawin nyo, humanap po kayo ng mas magaling na kandidato na tatalo ho sa kanya. Kasi ang nangyayari ho dito sa ating bansa, mga kababayan, kahit na hindi sa kay BP Sara o sa alinmang mga posisyon dito po sa ating bansa, mayor sa isang lugar, pag nakikita ho na, malakas itong mayor na ito, tatakbo sa susunod na eleksyon. Hindi po ang gagawin, tatapatan ng magagaling At yung mga, halimbawa, kung incumbent, tatapatan ng mas magandang plataforma. Hindi po yun nangyayari. Ang ginagawa, hahanapan po ng butas. Hahanapan po ng kasiraan. Doon ho babanatan. May demolition, may mga black ops o kung ano man na paninira.
Yun po ang gagawin. Imbis na, ay, magaling ba yang si Mayor? Ay, hindi. Ito, pag ako ang naging Mayor, mas magaling ako dyan. Ito ang gagawin ko. Dapat ganon. Hindi po eh. Yan si Mayor. Naku, malakas sa popular Siraan natin. Kakabitan natin ng kung ano mga dumi di ba? Parang ganyan din kay BP Sara Ang gawin ako, suggestion ko, kasi ito po yung patas na laban. Sige. Kung may mga kaso siya dapat panagutan, di panagutin. Di po ba? Pero kung hindi hindi po umubra, mag-ipon-ipon kayo ng mas malakas na kandidato. Di po ba? At magsanib pwersa na lahat ng mga grupo, laban po. Yun pinakamaganda patas po ang laban, di ba, sa eleksyon. At samantala, ito pinsala ng shear line sa Concepcion, Iloilo. Naku, pumalo na raw po sa mahigit sa 15 milyong piso. Umaabante sa balita, si Abante reporter Joben Escanyel. Abante Radyo Live Report. Umabot sa 15.4 milyong pisong halaga ng pinsala ang naitala sa bayan ng Concepcion, Iloilo matapos manalasa ang share line noong Enero 3, 2026. Batay sa sinagawang rapid damage assessment and needs analysis ng MDRMO Concepcion, tinatayang nasa 10.6 milyong piso ng pinsala sa mga bangkang pangisda habang 2.8 milyong piso sa infrastruktura at humigit kumulang 2 milyong piso sa sektor ng agrikultura. Ito si Joven Escanyel. Abante. Okay, maraming salamat kay Joben Escanyel sa kanyang report at mag-aantabay pa rin tayo mga dagdag na reports mula po sa ating mga Abante reporters sa loob at labas po ng Metro Manila. Kasi dito tayo nationwide at worldwide dahil sa inaabot po ng ating broadcast sa pamamagitan po ng internet. Yun lagi kayong manood at makinig dito po sa ating palatuntunan kasi dito po sa amin gusto nyo makatiyak. Alam ba, may balita kayo na nasagap lalo na po sa social media. Parang duda kayo, i-search nyo lang yung Abante Radio. Or Abante Teletabloid, okay na po yan. Abante News Online para makatiyak na kayo. Naku, hindi pala fake news ito. Pero pag wala kayo makita, binaliktad nyo na lahat. Yung Abante News Online, Abante Teletabloid or radyo, tapos wala kayong ganung makita balita, ibig sabihin fake news po yun, di po ba? So, di ba? So, alam nyo, maging maingat tayo kasi ang dami ko rin nakakasalamuha at nakakausap. Uy, si ganito pala, yung sila pala ang nagkamal ng pera. Saan mo nakuha yan? Pag tinanong mo, hindi sa Facebook. Buti ako, talagang newsman po kayo. Naku, fake news po yan. Gawa yan ng mga kalaban ng ganyan. So, talagang, nagkalat to. Makikita nyo dito po sa atin, bagay lahat naman ng kampo, lahat meron po silang troll army, troll farm. Sa mga newscast na lang, mga kababayan, kagabi, alam mo, nanonood ako sa Agenda, Billionaire News Channel, makikita mo kasi pag naka-on yung chat, ang dami pasok kita mo, may na-interview si Yusek Claire Castro, kagabi, ni Corina. Talagang kita mo yung mga troll Nako, napakagaling, ni ganyan, ang galing ni Claire. Sunod-sunod Pag chinek mo chinek ko nga yung kanilang profile, nakalak. Hindi umasilayan kung sino talaga yun Tapos iba-iba iba-iba. Meron naman na mga totoo na nagsabi, nako, bakit yan ang interview nyo? Nako, ilipat na kami ng channel. May mga ganun Talaga aktibo yung ating mga kababayan. Pero, nakakatawa lang Ako talaga nag-oobserba ako lagi sa mga news kasi. Pag nakita mo yung chat ako, sunod-sunod, may troll. Andiyan na, pumasok na yung mga trolls. Okay, samantala, report muna tayo. Binatilyong nagtangkang tumalon mula sa roof deck ng mall sa Valenzuela. Umabante sa balita, si Abante reporter Chirk Balagtas. Abante Radyo Live Report.
Kabating liligtas ng nasagip ng pulisya ng Valenzuela City, katuwang ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng BFP Valenzuela ang isang 16 anyos na lalaki na nagtangkang tumalon mula sa roof deck ng isang mall sa Gulod Street, Barangay Bignay. Ayon sa ulat, umakyat ang menor de edad na residente rin ng lungsod sa bubong ng mall at nagpakita ng balisang kilos na nagbunsod ng agarang pagresponde ng mga otoridad. Mabilis na rumisponde ang mga pulis at rescue personnel upang pigilan ang posibleng trahedya. Pinangunahan ni Police Major Randy Laderal, Assistant Chief of Police for Operation, ang mahinahong pakikipag-usap sa binatilyo upang pakalmahin ito at hikayating bumaba ng ligtas. Habang nagpapatuloy ang negosasyon, maingat namang lumapit si Police Sergeant Mark Chu ng Police Detective Unit hanggang sa mahawakan ang kamay ng bata at agad nitong mahila palayo sa gilid ng bubong na sa tulong na rin ng iba pang mga pulis. Matapos masagip, agad na inalalayan at isinailalim sa wastong assessment ang minor de edad. Nagpahayag naman ng taos-pusong pasasalamat ang mga magulang ng bata sa maagap at maayos na aksyon ng pulisya at BFP na nagligtas sa buhay ng kanilang anak. Ako si Cherk Bilagtas, Abante. Okay, maraming salamat kay Cherk Balagtas. Oras na natin, 11:30 na ho ng umaga. At tuloy pa rin ho tayo sa ating mga balitaan at siyempre pagtalakay pa rin sa mga mainit na issue. At sandali ho, at pagpapatuloy ho natin matapos po ang ilang mga paalala. Oras natin, 11:30. Mga kaabante, sa paparating January 9, narito ang ruta ng trastasyon. Magsisimula sa Quirino Grandstand at tatagal ang paglalakbay ng mahigit 20 oras. Depende sa dami ng deboto at sitwasyon ng ruta. Alamin ang oras ng galaw, alternatibong ruta at paalala sa kaligtasan. Para sa ligtas at maayos na trastasyon. Trastasyon 2026 Special Coverage. Hatid sa inyo ng Abante. Kasama mo. Kilala ang Mount Etna bilang pinakaaktibong bulkan sa bansang Italy. Mula sa malayo makikita ang puting usok na ibinubuga ng bunganga ng bulkan. Pero kahit tuloy-tuloy ang pagbuga ng usok ng bulkan, hindi matatawaran ang ganda ng Mount Etna. Nababalutan ng yelo ang bulkan na lalong nagpapatingkad sa ganda nito. Kaya naman ang mga turista hindi nagpaawat sa kanilang ski mountaineering sa dalistis ng bulkan. Ayon sa mga turista, kakaibang experience ang kanilang naranasan dahil sa ipinamalas na aktibidad ng bulkan. Itinaas na ng Department of Civil Protection ng Italy ang alerto sa Mount Etna. Mula sa Green Alert, ginawa itong Yellow Alert dahil sa patuloy na pagbuga ng usok ng bulkan. Dahil sa madalas na pagputok ng Mount Etna, itinuturing itong isa sa pinakababantayang bulkan sa Europe.
Okay, balik ko tayo dito po sa inbox at samantala alamin nga natin na magiging ilagay ng panahon mula po sa Pag-asa Weather Forecasting Center at para malaman natin, mabigyan po natin ng gabay, lalo na po yung mga deboto. Na ngayon nandiyan na po sa lungsod ng Maynila, kaugnay ng kapistahan ng Itim na Nazareno at hanggang bukas. Okay, nasa linya na po natin at para malaman natin yung pinakahuling ulat sa panahon. Weather Report. Makakausap po natin si Pag-asa Weather Specialist Benny Estareja. Benny, good morning. Good morning po, Sir Eli. Sa ngayon po ay wala pa rin tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at wala rin aasahang bagyo sa susunod na 3 araw. Andyan pa rin po ang shear line. Magdadala pa rin ang shear line ng mga pag-ulan sa Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, and Palawan. Hindi naman ito tuloy-tuloy pero minsan lumalakas po ito, lalo na mamayang hapon at gabi. Kaya mag-ingat pa rin sa banta ng flash floods or landslides. Asahan naman ng may hinang ulan at cloudy skies dito pa rin sa may Cagayan Valley, Cordillera Region, and Aurora dahil sa amihan. At ang natita ng bahagi ng Luzon, including Metro Manila, bahagyang maulap hanggang maulap po ang kalangitan sa susunod na 24 oras. May chance lamang po ng mga pulupulong mahinang ulan. Ang Visayas and Mindanao, isolated rain showers or thunderstorms pa rin ang mararanasan, partly cloudy skies in general, minsan lamang makulimlim. By tomorrow po, sa araw po ng traslasyon dito sa Maynila, asahan po na medyo magiging makulimlim sa umaga pa lamang, magpapatuloy yan hanggang sa hapon. Kung may mga pagulan man, ito po ay mga may hina lamang at hindi pa rin tuloy-tuloy. So make sure po na meron tayong folded umbrella po kung sakasakali po umulan ng may hina, at least safe pa rin naman po tayo. Ayan, so magdala ng payong yung mga pupunta sa traslasyon. Apo. Panigurado. Kaya lang, bawal ata yung parang matutulis Raincoat siguro. Yung na lang, opo. Kung raincoat man or yung folded lang, yung maliit lang na payong pwede naman. Yan. Okay. So sa ibang lugar. Yung sa ibang lugar po, we're seeing pa rin yung pinakamagiging maulan. Quezon, Bicol, Aurora, in the next days po yan. So, okay. So, mag-aabang ulit kami at para bukas naman, parang pang-weekend. Apo. Okay, Benny, salamat Salamat din po. Okay, yan po si Benny Estareja ng Pag-asa Weather Forecasting Center. So, yan po yung mga pupunta po sa Traslasyon 2026. Kasi ang alam ko, bawal ata ang payong so, dapat ay magdala ho kayo ng may iba pang pananggalang sa ulan yung kapote, yung raincoat. Okay na ho yun. May makukuha ng maliit or kung ano man. O pang protection lang sa ulan. Kasi hirap po baka. Misal pag di ba, halimbawa mahaba pila, siksikan, mainit ho, di ba? Papawisan ka, tapos biglang uulan. Naku, yari ka. Di ba? So, yun po, at pinakamainam. At lalo na yung mga senior citizen, ako, Diyos ko po. Baka naman, sabagay, depende sa inyong pananampalataya, na pagdating ho dyan, talagang gagaling ho kayo, lalakas. Pero yung sa akin naman, yung aking pananaw na baka may sakit, baka pagpunta ho dyan, may sakit ho kayo, lalo pang magkakasakit, magdodoble. So, mag-ingat po. Magdala po ng mga pananggalang, di po ba? At samantala, maya-maya, antabayanan din ho yung traffic reports natin para mabigyan po natin ng gabay yung ating mga motorista. At siyempre, alam niyo naman ho, dito ho sa Metro Manila, wala na hong oras May sabihin mo na, rush hour, okay po yan, dahil sa halimbawa, yung oras po ng klase, yung pagpasok ko ng mga estudyante sa eskwelahan, sa trabaho, yun po pinaka-rush hour. Pero kahit na tanghali, sinasabi mo, naku, hindi naman rush hour, bakit ma-traffic? So, iba ho kasi dito ngayon sa atin, iba na ho ang sitwasyon dahil sa napakakitid po na mga kalsada at napakarami po ng mga sasakyan. May konting nangyari na aberya. May huminto lang ho, o nasiraan o banggaan. Nako, todas na. Talaga matindi na ho ang magiging epekto sa pag-skip ng daloy ng trapiko. So, ganun po mangyayari. Kaya lagi ho tayo, magbaon ho tayo lagi ng mahabang pasyensya. Okay, samantala, ito na ho. At nasa linya na natin yung ang MMDA Metro Base para bigyan po tayo ng gabay hinggil sa takbo po ng mga sasakyan sa ating mga lansangan dito po sa Metro Manila. Traffic Report. Nasa linya na po natin ang MMDA Metro Base, si Laila Marcelo. Laila.
Magandang umaga po sa inyo, Sir Eli, lalong-lalo na po sa mga taga-subaybay ng Abante Radio. Narito pong lagay ng ating trapiko. Unahin ko po ang kahaba ng EDSA, ang southbound lane. Magkakaroon po ng bahagyang pagbagal sa usad ng sasakyan, Monte de Piedad. Sa area po yan ng Cubao, tuloy-tuloy po hanggang makarating naman po ng Connecticut. Samantala, katamtaman hanggang sa mabagal naman ang service road ng Ortigas at light to moderate naman after po ng Ortigas flyover towards naman po ng Shaw Boulevard. Katamtaman hanggang sa may bahagya pong pagbagal dito naman po sa may area ng Estrella towards naman po ng Buendia at masusundan naman po ng build-up, slow moving ang usad ng mga sasakyan, E. Rodriguez Extension Street hanggang makarating po sa intersection ng Taft Rotonda. Ang kabilang panig naman po ng EDSA, ang northbound lane, simula po dito sa may area po ng FB Harrison towards naman po ng Taft Rotonda intersection, asahan po ang mabagal na usad ng mga sasakyan. Katamtaman hanggang sa may pagbagal na rin, Magallanes towards naman po ng Kalayaan at after naman po niyan, slow moving naman ang usad ng ating trapiko, Pioneer towards naman po dito sa may Julia Vargas. After naman po nito, magkakaroon po muli ng build-up dito naman po sa may area naman po ng Camp Aguinaldo towards naman po dito sa may Main Avenue. Light to moderate naman Tituason towards naman po sa intersection ng Cubao at masusundan naman po ng build-up, slow moving po after ng FEMA Road hanggang makarating naman po ng Balintawak. Sa mga dadaan naman po sa kahaba ng C5 ang southbound lane, asahan pa rin ang katamtamang pagbabagal sa usad ng mga sasakyan. Mag-uumpisa po yan dito sa may area naman po ng Mactan Street hanggang makarating naman po yan dito sa may Katipunan. After naman po nito, katamtaman hanggang sa may pagbabagal po muli, Libis towards naman po ng Green Meadows at katamtaman hanggang sa may pagbagal na rin Tiendesitas hanggang makarating naman po ng Market. Ang kabilang panig po ng C5, magkakaroon lang po ng moderation dito po sa may Blue Bus towards naman po ng McKinley Hill at light to moderate pa naman ang usad ng mga sasakyan, Kalayaan towards naman po dito sa may area ng Lanusa. Samantala, light to moderate po muli ang usad ng mga sasakyan, Green Meadows towards naman po ng Libis at katamtaman hanggang sa mabagal naman, Aurora Katipunan flyover hanggang makarating po o makabalik ng Miriam. At paalala po muli sa ating mga motorista, ang ating number coding ngayong araw ay nagtatapos sa number 7 and 8. Patuloy pa rin ang ating window hour, nag-umpisa po yan alas 10 ng umaga hanggang bago mag alas 5 ng hapon, maliban lang po sa lungsod ng Makati. At para naman po sa iba pang katanungan at impormasyon, maaari nyo naman po kaming tawagan, i-dial nyo lamang po ang aming hotline 136. At yan po muna huling lagay ng ating trapiko. Ako po si Laila Marcelo mula pa rin sa MMD Metro Base. Magandang umaga po. Okay, maraming salamat kay Laila Marcelo ng MMDA Metro Base. Inyo pong napakinggan ang kasalukuyang sitwasyon ng daloy ng trapiko sa mga pangunang lansangan dito po sa Metro Manila at mga karatig bayan. At samantala, oras sa natin, 11:42 na po ng umaga. Tuloy tayo sa ating mga balita. Ito, guro. Nako, tigok habang nagkaklase sa Muntinlupa. Umabante sa balita, si Abante reporter Nilo Dagos. Abante Radio Live Report. Pumanaw ang isang guro matapos matayin at mabagok ang ulo habang sinasagwa ang kanyang classroom observation o COT sa loob ng silid-aralan sa Muntinlupa City nitong Miyerkules. Ayon sa ulat, nasa kalagitnaan ng pagtuturo ang guro sa harap ng kanyang mga mag-aaral at dalawang observer nang bigla siyang mahilo at mawala ng malay at natumba. Agad itong isinugod sa ospital ngunit binawian din ng buhay makalipas ang ilang oras. Kinumpirma ng Teachers Dignity Coalition o TDC ang insidente at nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng yumaong guro na nagsilbi sa Pedro Diaz High School sa Muntinlupa City. Nanawagan din ang TDC sa Department of Education na agarang repasuhin ang mga pulisya sa classroom observation na ayon sa kanila ay dapat maging suportibo at hindi dagdag pasanin sa mga guro. Hiniling din ng grupo na tiyakin ang kalusugan at kapakanan ng mga guro sa gitna ng mabigat na workload sa mga pampublikong edukasyon. Samantala, sinabi ng DepEd Muntinlupa na nakikipag-ugnayan sila sa pamilya ng guro at nagsagawa na rin ng investigasyon upang matukoy ang mga pangyayari at makapagbigay ng kaukulang tulong. Nilo Dagos, Abante. At samantala, yung 3 most wanted person, 4 pa nakalawit ng Mimaropa Police. Umabante sa balita si Abante reporter Romy Luzares.
Abante Radyo Live Report. 7 wanted ang tiklo, 3 sa kanila mga most wanted sa iba't ibang lugar sa Mimaropa Region noong Martes, Enero 6, 2026. Una sa listahan si alias Nestor, 76 na taong gulang na top 3 most wanted sa Tanza, Cavite, ay naaresto sa Barangay Canubing 1, Calapan City dahil sa kasong panghahalay sa minor de edad at acts of lasciviousness kaugnay ng RA 7610 na may kabuang piyansang 180,000 pesos. Si alias Christopher, 33 taong gulang, kabilang din sa top 10 most wanted ng Oriental Mindoro, ay nadakip sa Barangay Molino 2, Bacoor City, Cavite ng RMU 4B, katuwang ang iba pang police units dahil sa kasong tangkang pagpaslang na may inirekomendang piyansa na 120,000. Pangatlo si alias Louie, 18 taong gulang, top 10 most wanted sa Palawan na naharap sa kasong panghalay na walang piyansa. Ang 4 pang wanted na nasakuta ay sina alias Ismael, 36 sa paglabag sa RA 10643, alias Gerald, 36, slight physical injury sa ilalim ng RA 9262, alias Christopher, 47 sa kasong istapa at alias John Emer Paula, 19 na tanggulang sa kasong qualified theft. Ang mga sospek ay nakatakdang i-turnover sa mga korte kung saan nila haharapin ang mga kaso. Ako si Romel Luzares, Abante. At samantala, tuloy tayo sa ating mga balita. Sa sentro po ang deliberasyon sa panukalang anti-political dynasty bill sa pagtukoy kung kailan masasabing mayroon ng dynasty sa mga elected positions. Magsisimulang gumulong ang deliberasyon sa panukalang batas sa January 27. Ayon kay House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chair, Congressman Zia Alonto Adyong, bibigyang definisyon ang dynasty sa mga elected positions mula sa local post hanggang sa Kongreso at maging hanggang sa presidency. Aminado naman si Adyong na sa mga hamon na kakaharapin, lalo na at kailangan ding aralin ang mga nauna ng Supreme Court rulings. Ayun po kanilang aaralin kung ano ba talaga yung tunay na kahulugan ng dynasty. Pero napakasimple lang naman napakasimple lang naman ang kahulugan ng dynasty. Yung mga magkakamag-anak ho diyan, mismo diyan po sa House of Representatives at yung kanilang sa kanilang mga probinsya, sila lang po. At parang mahirap po silang tibagin, maliban na lang kung meron pong mga bigatin o mga mayaman na haharap po sa kanila at kayang banggain yung kanilang sangkaterbang kwarta. Pero kasi ganun ho nangyari. Ang talagang yun pong realidad po sa atin Kahit na basta kahit na sikat ka, maganda ang layunin mo, maganda yung plataforma, pero wala kang pondo sa kampanya, wala ho. Olats. Mahirap talunin ho yung mga lalo na mga miyembro po ng dynastiya. Nako, ang dami na ho naipon na mga yan. At hanggang sa ngayon talagang yan po ang isa sa kanilang panlaban sa tao, lalo na po sa mga botante. Okay, samantala, oras na natin 11:47 na po ng umaga. Ito ho, kelot itinumba ng Katoma sa Davao City. Umabante sa balita si Abante reporter Edith Isidro. Abante Radyo Live Report. Po ang mga tauhan ng Intelligence and Investigation Section ng follow-up na insidente sa pamamaslang sa pagitan ng dalawang magkainuman noong Enero 6 kahapon. Sinabi ng mga saksi na nag-inuman bago ang insidente ang suspect na si Jervy, 20 taong gulang, binata, estudyante at residente ng Purok 7, Barangay Biao-Gianga, Tubok District, Davao City. At ang biktimang si Federico Cañete, lalaki 35 taong gulang, trabahador, binata at residente ng Hagonoy, Digos, Davao del Sur. Ayon sa mga saksi, biglang naglabas ng baril ang suspect at itinutok sa biktima at napisil ang gatilyo. Aksidente naman na tamaan ng ilong ng biktima na naging sanhi ng pagkadapa nito sa lupa. Agad namang umalis sa lugar ang dalawang saksi dahil sa kaba. Kasalukuyang inihanda na ang kaukulang dokumento para agad na masampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10591 ang suspect na nasa kustodiya
ng Los Amigos Police. Mula Davao, Edith Isidro, Abante. Okay, samantala, report pa rin ho tayo. Ito, 70 million pesos na shabu. Naku, nasamsam sa Bohol. HBI at kasamahan timbog sa Bayba. Sumabante sa balita si Abante reporter Nilo Dagos. Abante Radyo Live Report. Yes, isang malaking tagumpay nga kontra illegal na gamot ang naitala ng Philippine National Police matapos masamsam ang halos 70 milyong halaga ng hinihinalang tobat sa isang buy-bust operation sa Barangay Dampas sa Tagbilaran City sa Bohol nitong Martes ng gabi. Ayon sa pulisya, natakip sa operasyon ang high-value individual na si Felix Igam Galyogo at ang kanyang kasamahan na si Leonie Lambuson bandang alas 11 ng gabi. Pinangunahan ng Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit ng Bohol Police Provincial Office, katuwang ang Tagbilaran City Police Station at sa koordinasyon ng PDEA ang operasyon batay sa isang target intelligence packet. Nasamsam ng mga otoridad ang humigit kumulang na 10,285,000 na 10.2 na gramo ng hinihinalang bawal na gamot na may standard drug price ng nasa 69,942,000 pesos, pati na ang buy-bust money at ang isang Isuzu MUX na umano'y ginagamit sa transportasyon ng mga tobats. Agad na dinala ang mga sospek at ang mga ebidensya sa Tagbilaran City Police Station para sa dokumentasyon at sa paghain ng kaso. Nahaharap ngayon ang mga naresto sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2 ng Republic Act 9165. Nilo Dagos, Abante. At samantala, itong 400 grade 10 students sumailalim sa Career Development Support Program sa Malabon. Umabante sa balita, si Abante reporter Chirk Balagtas. Abante Radyo Live Report. Nasa 400 grade 10 student nga ng Panghulo National High School ang lumahok sa isinagawang Career Development Support Program na layong ihanda ang mga kabataang Malabueno sa tamang pagpili ng edukasyon at karera. Tinalakay ng Malabon City Public Employment Service and Office ang introduksyon sa senior high school at mga serbisyong inaalok ng peso. Habang ibinahagi naman ng Department of Labor and Employment Kamanaba Field Office ang kalagayan ng labor market, kabilang ang mga trabahong may mataas na sahod at mahirap na punuan. Ipinaliwanag din ng City of Malabon Polytechnic Institute ang mga kursong maaaring pasukan ng mga estudyante. Nagbigay naman din ng mensahe ang Peso Malabon na magbigay diin sa kahalagahan ng maagang paghahanda at tamang kaalaman sa pagpili ng landas para sa kinabukasan. Ito ang huling batch ng programa para sa school year 2025-2026 at inaasahang magpapatuloy muli sa school year 2026-2027 ngayong Hulyo upang mas marami pang kabataang Malabueno ang magabayan. Ako si Chirk Balagtas, Abante. Okay, maraming salamat kay Chirk. Samantala, ito ho, umakyat na po sa 17.647 trillion pesos ang utang ng pamahalaan ng bansa. Noong katapusan ng November 2025, ito yung pinakamataas sa kasaysayan. At ayon po sa Bureau of Treasury o BTR, mas malaki ito ng halos 10% kumpara sa naitalang 16.052 trillion pesos noong November 2024. Kung paghahati-hatian ng utang ng lahat ng 115 na Pilipino, bawat isa ay meron po tayong utang na 153,461 pesos ang kailangang ipatak sanggol man o matanda. At ayon po sa Bureau of Treasury, 12.117 trillion pesos ay utang sa loob ng bansa at 5.553 trillion pesos naman ang foreign loans. Panay ang pangungutang ng pamahalaan dahil sa palaging mas malaki ang ginagastos nito kaysa nakokolekta mula sa mga buwis, taripa at iba pang fees and charges. Ibig sabihin talagang napakalaki ho ng ating budget deficit, mga kababayan. So, kung pagsusumahin, 153,461 ang utang ng bawat Pilipino.
Pero bakit naman ako magbabayad dyan? Isingin nyo, pabayarin nyo yung mga nagnakaw ho sa pondo ng bayan. No? Bilyong piso ho, mga nawala ho dito pa lang ho sa, sa flood control projects Tapos ipapasano sa atin. Di po ba? So yun po masaklap po rito sa atin kung sakasakali talagang grabe ho yung yung pangungutang dahil sa lagi ho tayong may budget deficit. Pero yung mga politiko ho, yung mga opisyal ng gobyerno, laging paldo. Hindi po sila nagkukulang sa kanilang budget sa pamilya. Kasi marami pong ninanakaw, di po ba? So, di ba, parang hindi parang hindi patas po ang laban, dito po sa ating bansa. Mga kababayan. So, sana, wala namang problema, di ba? Ang sinasabi sa mga nakaraang paliwanag ng mga ekonomista, yung pangungutang, bahagi raw po ito ng, ng sistema sa gobyerno na dapat daw pong gawin para umunlad yung ating ekonomiya. Kasi halimbawa, uutang ho ang gobyerno para sa mga proyektong pang-infrastruktura, okay po ito, di ba? Kasi malaki ho ang tulong ng mga infrastructure projects sa ating ekonomiya. Kaya lang, uutang nga ho, tapos sa mga proyekto, may kukupit, wala rin ho. So, wala ho, wag na tayo mangutang. Mas maganda, itigil na ho muna yung pangungutang na yan, mga kababayan, di po ba? Okay, samantala, maraming salamat po sa mga sumubaybay dito po sa ating palatuntunan. At bukas po muli, 10:30. At maraming salamat din po sa ating mga Abante reporters at sa pangalan po ng ating mga kasama dito po sa Inbox. Ako po ang inyong kaabante, Eli Saludar. Maraming salamat at magandang araw po sa ating lahat.